Kabayan, kamakailan nakipag-ugnayan ang ating alamin sa Picard at ilang katulong na paaralan at mga samahan ng mga magsasaka sa ilang bayan sa Ilocos Norte. Do'y nakita namin ang ginagawang pagsikap ng mga dalubhasa na mapatunayan sa mga magsasaka ang malaking pakinabang na nakukuha sa kawayan. Kung kaya't ilang samahan ng mga magsasaka ang ngayoy nagtatanim na ng kawayan. Sa kawayan kabayan, maraming bagay ang makukuha. Bukod sa gamit na materyales sa paggawa ng bahay, sa produksyon ng pagkain, sa pagsasaka at sa pangisdaan, naroroon din ang mga tuklas na makinarya upang makabuo ng mga muebles tulad ng lamesa, upuan, palamuti at marami pang iba. Ilang magsasakang nakikinabang na ang nakausap ng ating alamin at sinabi nilang malaki na ang naitutulong ng kawayan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. At gaano karami ang naio-order sa inyo? Bigyan nyo kami ng example kung ilang kawayan ang nakukuha sa isang putulan. Minsan po may nag-order pa sa amin ng 120 pieces. Ganon? Opo. Meron kayo ibibigay? Meron po pag may nag-order. Tapos po, kayo na rin ang nagtatanim po ng mga similya rito? Kami po. Opo, kami gumagawa tapos tatanim namin po. Saan kayo kumukuha ng pananim? Doon din po sa puno na pinagtaniman namin. Puputol kami ng mga pwedeng itanim doon. At sino po nagturo po sa inyo ng pagtatanim, pagkuha ng mga pananim? Nung nag-seminar po kami, gobyerno po sa MMSU po. Ibig nyo sabihin, sila po nag-imbita sa inyo o kayo po ang nagkusa pumunta roon para mag-aral? Kami kusa nagpunta doon po. Pero nang natutunan kami hindi na namin sila kuwan po. Bakit kayo nagpunta roon? Ano ang naisip ninyo? Kasi alam po namin na makakatulong din po sa amin yung kawayan kasi simple lang po yan eh. Pag tinanim mo na, kahit linisin mo lang ng konti, pwede na. 2 taon, mag-harvest ka na, marami na po yan eh. Eh yung isang po na, magiging 7, 8 hanggang 10, ang dadami na po. Simple lang po. Ibig sabihin, 2 taon lang pwede nang umani? Opo, kasi yung unang kuwan lang, wag mo lang kukunin yon. Sundin mo lang yung sinabi nila. Makikita mo naman po sa kawayan kung pwede na o hindi. Ano po ang tawag ninyo sa English? Clamp yan, ano yung mga bukod-bukod? Ano tawag nyo sa Ilocano? Ano Yung bukod-bukod na ganyan? Diso. Diso. Sa isang diso, mga ilang kawayan ang nakukuha? Makakuha kami ng 5, 6, ganun po. Opo. Konti lang. Ano? Pero marami naman po yung tanim namin. Mga ilan po yung diso na yan? 100 na kuwan po, ang dami na po. Opo. 100 clamp. Magkano ang benta po ninyo ng isang bamboo pole? Pag kami pong kumukuha po, 100 isang piraso. Opo. Pag sila po bakit? Pwede silang kumuha? Pwede rin po, pero tuturuan po namin sila na hindi naman gaano mataas, yung mababa lang para tumubo ulit. Opo. Magkano pagka silang pumutol? 70 pesos po. Anong pipiliin nyo? Yung 70 o 100? Pag wala kaming ginagawa po, siyempre 100. Pero pag maraming gawain po sa bukid, doon na nagtatanim, sila lang po. Ganon. Opo. Ano po ang pangalan nila? Fernando Kadang po. Mr. Fernando, Mr. Kadang. Kung may 1,000, nakabenta na ba kayo 1,000? Wala pa naman po. Mga pinakarami, 150. Yung lahat-lahat na? Meron na po. Meron na po. Kasi nagbebenta pa kami para sa balsa. Alam niyo po yung balsa po. Yung tinatawag namin balsa, yung sasakyan ng tao. Yan pa rin ginagamit namin po. Ibig sabihin, naka-1,000 tayo, may 100,000 na tayo. Wala pa naman po, pero aabot na po siguro. Oo. Masaya ba kayo dyan? Siyempre po, masaya kasi nakakatulong sa pamilya namin. Lalo na ngayon, pasukan. Napakasimple lang po. Puputol ka lang, bebenta mo na. Oo. Kawayan Kabayan. Kung pag-uukulan ng pansin ng pamahalaan at ng mga dalubhasa, malaking tulong ito hindi lamang sa kabuhayan ng mga nagtatanim kung hindi sa buong Pilipinas. Kailangan lamang ang isang pambansang palatuntunan ukol dito at tulong ng lahat ng sektor. Kabalikat pa ang mga nasabing puno sa pag-iwas sa mga pinsalang dala ng mga kalamidad. Kawayan, Bamboo Kabayan, mula sa palatuntunang ating alamin.
the Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Antabay po kayo kabayan sa ating dagdag kaalaman, mga payo at mga paraan sa larangan ng paghahalaman, pag-aalaga ng mga hayop na hatid sa inyo sa araw na ito ng ating palatuntunan. Dagdag kaalaman, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Embutido, siomai, kikiam, longganisa, luncheon meat, and pork nuggets. These are some of the recipes you can learn in the Basic Meat Processing Seminar by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Startup capital is just a few thousand pesos. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Alam po ninyo kabayan, sa mga panahong ito, kailangan nating magbigay ng pansin sa mga proyektong pangkabuhayan tulad ng sa pananakahan at pangisdaan. Isama na rin natin dito ang ukol sa mga proyektong maaari nating mabuo mula sa maliit na puhunan lamang. Iyan ang mga handog ng ating alamin sa ating palatuntunan, kung kaya't naisasagawa namin ang paghahatid ng mga kaalaman na kakailanganin sa mga pipiliing gawain. Sa paghahayupan, naipapayo ng ating alamin ang pag-aalaga ng manok na palakihin tulad ng mga likas o native. Kahit na yung imported ay maaari nating alagaan sa maayos na paraan tulad ng kombinasyon ng battery method at range method. May kulungan ang mga ito at may espasyo para sa kanilang paggala sa kapaligiran. Higit na hinahanap ito ng mga mamimili kabayan. At sa pag-aalaga naman ng baboy, kailangan din ng maayos na paraan ng pag-aalaga tulad ng naipapayo ng ating programa. Unahin muna ang mga palakihin at kung may sapat ng kaalaman, saka mag-alaga ng mga inahin upang makabawas naman sa gasto sa pagbili ng mga biik. Ang isang naipapayo ng ating alamin ay pagsisimula sa mga uring landrace, large white, para sa mga inahin. Hindi na naman kailangang bumili at mag-alaga ng mga barako sapagkat mayroon ng makukuhang similya sa paraang artificial insemination. Sa kabilang dako kabayan, ng mga matataas na uri ng baboy ay kailangang magbuhat sa mga mapananaligang alagaan o breeder farm tulad ng mga naipakikita ng ating palatuntunan.
Kung ako ang bibili at gagamit ng mga baboy na naibebenta ng mga breeders na kagaya ng sa inyo, no? Paano ang gagawin kong sistema? Kasi gusto kong, kung kukuha ko sa inyo ng pure breed, gusto ko pa ring makinabang na makapagbenta ako ng baboy ng biik para gamitin din ng mga bibili sa akin na parang breeder din. Pwede ba yan? At kung pwede, papaano? Yun, pwede yun. Yung anak na F1 nung pure breed na inahin at barako mo, ibabalik mo dun sa either landrace or large white na hindi related dun sa original na barako. Yan. From there, makakaikot-ikot ka na. For as long as hindi mo i-breed back dun sa related bloodline ng parents. Anong gagawin ko? Hahanap ako ng iba pang breeder? Kinakailangan ba magbago ko? Well, yung basta't kukuha ka lang ng breeder na hindi related dun sa unang ginamit mo. Ganun lang. Basta't puro din. Large white o landrace? Pwedeng landrace, pwedeng large white. Pwede ba ipaliwanag mo yan, Chito? Yung large white kasi ang mothering ability hindi kasing ganda ng mga landrace. Yung milk production niya hindi kasing ganda ng landrace, But yung sturdiness niya nandun. So i-combine mo yung dalawang yon para maging parang all around yung anak. Mabilis lumaki, matibay sa sakit, matitibay ang paa, maganda ang milking ability, maganda ang back fat. Tapos kunyari may F1 ka na which is a combination of landrace large white. Kunyari sa unang generation ginamit mo landrace na barako. Doon sa F1 na yon, ang gagamitin mo namang barako is large white. Okay? Doon sa second generation naman na yon, yung ginamitan mo ng large white na barako naman, yung offsprings naman nun, gagamitin mo naman susunod na generation landrace naman. Kabayan, kung mayroon kayong mga napanood sa ating palatuntunan na nais po ninyong masundan ng malawak na kaalaman, makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating alamin. Nasa Facebook po at YouTube, kasama na rin ang website ng ating programa. Dagdag kaalaman mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Pitro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Mamaya kabayan, sasagutin po natin ang ilang katanungan at kahilingan mula sa mga nanonood ng ating programa sa Facebook at sa YouTube. Q&A, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Embutido, siomai, kikiam, longganisa, luncheon meat, and pork nuggets. These are some of the recipes you can learn in the Basic Meat Processing Seminar by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Startup capital is just a few thousand pesos.
Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Okay, patuloy po tayo kabayan. May mga kahilingan ang ilan po nating tagapanood tulad nina Paul Sumilang ng Maynila. Ang ukol sa pugon o oven na ating naipakita. Ito po ay sa JY Fire Bricks at mayroon silang different sizes at different types ng mga pugon na inyong pagpipilian. At naroon din po ang mga lutuang kalan at ihawan ng barbecue. Tawag lamang po kayo sa ating palatuntunan at kunin po ninyo sa Facebook ang kanilang telephone numbers at kanilang mailing address. At ang ukol naman sa mga itik na paitlugin kabayan, Malard. Kamakailan binigyang parangal po sa Picard ang Itik Pinas na kanilang tinuklas na magbibigay ng higit na maraming itlog para sa balut at produksyon ng itlog na maalat. Okay na po ang itik na ating nabanggit kabayan. Narito ang ilang kaalaman ukol dito. Actually, ang ginawa po ng center ngayon ay nasa purification po. Tinitingnan natin, kinikilala talaga natin ano yung magandang performance na pwede natin pagyamanin pagdating dito sa mga itik natin. Una-una nga dito ay yung pangingitlog nila. No? Yung pangingitlog nila ay isa siguro dapat natin bigyan pansin dahil nga ang itik natin sa Pilipinas inaalagaan natin para sa production ng itlog, para sa balot at itlog na maalat. Okay. Kung pagbabatayan natin yung mga nakalipas na panahon sa mga itik na inaalagaan ng mga kababayan natin, napansin namin dito sa sentro na may mga brownish, may mga black, at saka may mga iba't ibang yung kulay ang mga itik natin. Ano ang dapat nating puntahan kung ang pag-uusapan natin ay magagandang lahi? Actually, yung kulay naman ay nasa preference yan, kung ano yung gusto natin. Pero ito nga po, nakita natin na may karamihan yung mga ibang kulay. So, gusto natin ma-uniform, magkaroon siya ng characteristic o features na galing lang sa kanya o masasabi niya sa kanya. Napansin nyo na meron kaming preference on the kulay na black at saka yung brown. Kasi ito po galing din doon sa mga stakeholders natin, yung ating mga mag-iitik. Tinanong natin ano yung preference nila. So ginagawa po natin ano yung gusto ng stakeholders. Nakita po natin na mas gusto nila itong black and brown. At kung kukumpleto na natin at meron na nga tayo nakitang indikasyon na napupurify siya, nagkakaroon siya ng sarili niyang features which is yung black and brown, makikita natin, nasasabihin natin in the future na talagang may ito yung katangian ng ating mga itik ngayon. Kailan nyo pinasimulan yung inyong ginagawang pag-diskubre ng mga mahuhusay na uri ng itik? Nabigyan po natin ito ng pansin noong pang 2007-2008. So nagkaroon po tayo ng collection, nanguha lang tayo ng mga itlog doon sa ating mga farmers o mga local raisers natin. Nakita natin na pinagpatuloy natin yung pag-purify nitong itik natin. Kabayan, ang iba pang mga kaalaman ukol sa tinatawag na Itik Pinas ay aming ilalagay sa ating palatuntunan. Ang mga sisiw po ay makukuha po ninyo sa mga breeder farm. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa experimental station sa Barangay Lagalag sa Tiaong, Quezon. Along the highway lamang po. Q&A kabayan, mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste.
It brings you home to the good old times. Ka Jerry's Farm Products. Available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Si noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Pitro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Ang isusunod po natin, kabayan, ay mga pagpapakitang gawa sa pamamagitan ng mga livelihood seminars ng ating palatuntunan sa GSK, Gabayan sa Kabuhayan. Pagkalipas lamang ng ilang paalala. Embutido, siomai, kikiam, longganisa, luncheon meat and pork nuggets. These are some of the recipes you can learn in the Basic Meat Processing Seminar by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Startup capital is just a few thousand pesos. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Alam po ninyo, marami ng mga kababayan po tayong nakadalo na sa GSK para sa mga seminar na aming naisasagawa. Sa commercial bread making, meat processing, tilapia production, hog raising, ice cream making, candle making, soap making, at marami pang iba. Alam po ninyo, marami na sa mga ito ang nasisihan sa kanilang mga nakuhang kaalaman sa mga seminar na kanilang sinalihan. Hilig ko siya, so hindi ako marunong. So, first timer ako na gusto ko mag-aral. Kasi pag ginaya ko lang yung recipe, talagang hindi ako makagawa ng cake. Kailangan talaga, meron kang basic knowledge eh. Otherwise, talagang hindi mo siya matututunan. Katulad nun, iba-iba palang method ng mixing, iba-iba yung pagsukat. So, kung hindi mo alam yon, kahit may recipe ka, hindi mo makukuha yung paggawa ng cake. Ano po masasabi niyo sa nagaganap na seminar dito ngayon sa Gabayan sa Kabuhayan? Okay naman.
malinaw naman sila mag-explain. Saka maganda yung explanation. Okay naman. Kumbaga naintindihan naman klaro naman yung mga instructions. Tapos naintindihan din namin yung mga ingredients na ginagamit. So, ayun. Inanyayahan namin kayo na lumahok sa seminar na to na marami kayo matututunan na pang extra income. Para lang hindi yung pati pang hobby. Mga gusto magluto, mahilig magluto. Matututunan yung ibang umattend dito sa GSK? Kasi retire ako sa trabaho eh. Ngayon, palagi ako nung una nag-subaybay sa mga programa ni Kajiri. So, meron akong farm doon sa amin. Parang gusto ko nang doon manirahan ba. Kasi wala na ako sa trabaho. Para hindi naman masayang ang oras ko at saka may pagkakitaan pa ng konti. Ano po yung in-expect nyo matutunan dito? Siyempre yung teknolohiya kung paano mag-alaga ng tilapia. Kasi kung wala ka ngayong teknolohiya, wala kang kaalaman, di masasayang lang yung pagod at saka puhunan. Mabuti na yung may kaalaman para maiwasan yung mga Pwede ano po yung in-expect nyo na matutunan dito? Ang in-expect ko rito, matuto ako ng tamang paraan. Yung nasa tamang paraan ng paggawa ng tinapay. Tsaka yung tamang proseso. Kung paano ka gumawa. Paano mo gawin ng maayos. Yung kalinisan. Ano po yung balak nyong gawin pagkatapos po nitong seminar? Magtatayo ako ng bikiri. Invite nyo po yung televiewers natin, sir. Sumali po kayo dito sa ating alamin. Marami po kayong matutunan para sa ikabubuti ng buhay nyo. At maganda dito matuto. Kaya kabayan, kung sakali pong may panahon po kayo at nais po ninyong magkaroon ng hanap buhay o kaya'y negosyo mula sa maliit na puhunan lamang, attend po kayo sa GSK seminars ng ating palatuntunan. Silipin po ninyo sa Facebook at sa YouTube ang ating mga paanunsyo at kaalaman ukol sa mga livelihood seminar ng GSK, Gabayan sa Kabuhayan ng Ating Alamin. Ang isusunod po natin ay bahagi ng isang pulong-pulong pangkabuhayan na naganap sa bayan ng Sariaya sa lalawigan ng Quezon. Dumalo ang mga nais na mag-alaga ng baboy sa maayos na paraan.
tulad ng PIGS. Alam po ninyo, marami sa mga dumalo ay buhat pa sa mga karatig na lalawigan tulad ng Laguna. Mamaya, pagkalipas lamang ng ating alamin Advertisers Directory. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FeedPro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng FeedPro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Kabayan, nitong mga nakalipas na linggo ay naidaos ng ating alamin at FeedPro ang isang pulong-pulong pangkabuhayan sa bayan ng Sariaya sa Quezon, na kung saan ay dumalo ang mga kabayan nating nagsisimula at mayroon ng alagaan ng baboy. Sinagot ang maraming tanong at kahilingan sa tulong ng aming veterinaryong si Dr. Fred Palataw, at nasiyahan naman ang mga taga roon. Natin si Aling Noemi. Dito kayo, Aling Noemi, sa gitna. Okay. At sila po ay taga-barangay Gistalon, Sariaya. Gisgis o Gistalon? Gistalon. Gistalon. Anong parte po ng Sariaya ang Gistalon? Ay, kami hindi nakabili lang ho kami ng lupa diyan. Ngayon, taga San Pedro, Laguna ho kami. Ngayon, hindi namin kabisado yung ano pa eh. Pero bakit kayo lumipat dito sa Sariaya namin? Yun nga yung plano namin mag-asawa kapag medyo ano na yung mga bata, stable na, lilipat na kami rito sa mga medyo na rin lugar. Medyo tahimik na at medyo mag-aalaga na rin ng mga hayop na yan. Hindi, bakit pinili nyo Sariaya? Ang dami-dami namang bayan sa Quezon. Maganda ho yung lugar namin. Maganda ho. Tahimik ho. Kahit anong oras ho kayo maglakad ho, wala hong ano. Yung lugar lang ho namin, yung Gistalon ho. Samahang nayon ho kami. Okay, sabi nyo nag-aalaga kayo ng baboy. Ilang baboy po ang inumpisahan po ninyo, Aling Noemi? 11 po. 11? Fattener, palakihin. Ano po ang naging karanasan po ninyo? Gumagamit na ba kayo ng FeedPro? Opo. Ano ang naging tanging karanasan po ninyo sa FeedPro?
Maganda po. Sabi nga sa internet, talagang 70% ang problema ng baboy sa nagtatae. Yung nagtatae, yun lang yung problema namin doon sa biik. Pero nawala naman siya nung pinainom na ng gamot. Sunod nun, maganda na yung takbo ng aming mga alaga dahil umaasa kami ang feed pro ay maganda ang pakain nila. Talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang maganda ang mga alaga namin. Hindi na sila nagkakasakit at talagang ang mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Mga ilang timbang na po, Mang Rafael? 80 to 85 ho. Ang 4 months ho sila ngayon. Tsaka yung lugar ho namin, kumbaga, ngayon lang ho kami lang ho nag-uumpisa ng ganong pamamaraan ng pag-aalaga ng hayop. Kaya pagka nadadalaw nila yung aming lugar, nakikita ka nila na amoy na wala kang amoy. Kasi mismo sila na rin nagsasabi na yung babuyan namin, walang amoy nga. Pwede bang kung sakasakali, papayag kayo na gayahin yung sistema ninyo? Meron sila may mga kapitbahay ho kami doon na gusto nga rin nilang gayahin. Ang problema lang ho nila doon, medyo magastos nga lang sa umpisa. Dahil yung mahal din Tsaka yung kulungan niya ho kasi nga sinunod nga nila namin yung kanilang guide kung paano gaano kaluwang, gaano kalaki yung kulungan, gaano kataas yung bubong. Sila hindi. Ay yung kanila ho yung pangkaraniwan ng conventional ho na kulungan na hanggang ganito lang. Tapos maliliit, sikip. Ang sabi nga ho sa amin doon yung lugar na 4 by 5 meters, mga 20 daw pwede. Pero kako, hindi masyadong masikip kako dun sa tinuturo ng Feed Pro. Okay. Kung sakasakali po, pwede namin dalawin yan, Kung aabutan nyo, kasi medyo ibebenta na ho namin. Teka muna, ma'am, kung sakasakaling may benta na yan, grower kayo, patiner, wala kayong inahin? Wala pa po Nagbabalak ba kayo maglagay ng inahin? Ay, opo. Kaya dito dumalo kami sa seminar ng Feed Pro para madagdagan yung aming kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng inahin. Kaya salamat po at nandito ngayon yung mga taga Feed Pro at kayo po para maibahagi sa amin ang tungkol sa pag-aalaga ng baboy. Okay. Fred, meron naman tayong para sa inahin, Okay. Ano po ang sahig niyo sa pin? Buwala ho kung tawagin na rito yung rice hull. Rice hull, 3, buwala hong tawag na rito. Yun nga, 3 feet ang kapal. Pero bumaba na rin siya ng bumaba, gawa nung bigat ng mga baboy, halos 2 pie na lang. Ilang pie? 1 feet. 1 foot? 1 foot. Pero yung sa inyo, 3, no? Pagka buwala ho, pagka rice hull. Ibig sabihin, palagay mo ng 1 foot. 1 foot yan. Gano'n ang luwang? 4 by 5 meters. 4 by 5 meters, okay? Pagka sa 3 by 3, 8 ang nilalagay. Huwag naman masyadong masikip. Kasi pag lumaki na, okay lang yan sa mga biik. Pero pag lumalaki na yan, try to adjust, magbawas kayo. Pero doon sa 3 by 3, pwede ng 8. Total, meron ba kayong languyan po, may labangan po na tubig? Meron ho, meron. 1 meter ang lapad. Kabayan, sa mga pulong-pulong pangkabuhayan na aming ginagawa, nagkakaroon ng malinaw na ideya ang mga kabayan nating gustong pumasok sa pag-aalaga ng baboy sa maayos na paraan. Mula sa pabahay, hanggang sa maayos ding pag-aalaga ng mga baboy. At sa pulong-pulong, nasasagot ang maraming tanong ukol sa nasabing proyekto. May kaugnayan dito, kabayan, ang susunod po naming pulong-pulong ay gaganapin sa ilang bayan sa lalawigan ng Rizal. Antabay po kayo sa mga anunsyo na amin pong isasagawa sa Facebook at sa YouTube ukol po sa mga nasabing talakayan. Extension Service Kabayan, mula sa palatuntunang ating alamin.
the Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Pitro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Mamaya kabayan, sa huling bahagi ng ating palatuntunan, muli po nating babalikan ang ukol sa produksyon ng kawayan. Bamboo Production, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Embutido, siomai, kikiam, longganisa, luncheon meat and pork nuggets. These are some of the recipes you can learn in the Basic Meat Processing Seminar by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Startup capital is just a few thousand pesos. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Ginagawa ninyong pakikipag-ugnayan, kayo ba talagang nakararating sa mga lugar na kagaya ng pinanggagalingan natin at saka itong pinuntahan natin sa Mumulaan? Opo sir, lagi po namin ginagawa ito. Yung pong ini-implement namin ng mga projects, yung lugar po na kanila talagang pinaggagawaan ng research na yon, pinupuntahan po namin talaga. And how do you select the project site na paglalagyan nyo ng produkto? At tinitingnan po muna namin kung para saan yung kawayan na gusto nilang i-produce at saka po kung anong species yon. Tapos titingnan po namin kung tama siya para sa lugar na yon. So tinitingnan po namin kung tama lang yung species na yon sa halimbawa kung mataas o mababa ang lupa o kung may enough sunlight o kaya may tubig. Yung pong mga importante para sa pagtatanim ng kawayan. And does it have through MMSU?
Yes, it is through the MMSU. Actually po, ginagabayan lang po namin ang MMSU sa pag-follow nung kanilang proposal na ginawa para sa research na ito. So sila po ang nag-i-implement ng project. Kami po ang tumitingin kung ayon po yun sa pinag-usapan doon sa project na yun. And okay, at Richard, naaayon ba sa mga pinag-uusapan ninyo ng Picard itong mga pinipili ninyong lugar? Opo sir, actually pupunta sila dito para tignan kaya talagang sigurado pong ina-assure ng Picard na lahat po ng mga nakalagay doon sa proposal ay nagagawa po ng tama. And how do you choose the yung mga beneficiaries at saka yung mga farmer cooperator? Yung mga farmer cooperators po natin, dapat meron na silang sariling stand or plantation ng bamboo, which is yung kasama natin ngayon ay qualified siya na maging farmer cooperator. At the same time, yung willingness nila to participate in the project. At the same time, nagbebenta na rin kasi sila ng mga bamboo poles sa mga yung mga bamboo enterprises dito sa Ilocos Norte. Pero hindi niyo sa binibigyan ng ng mga pananim, hindi na. Hindi na po, tinuturuan lang po namin sila kung paano padamihin yung mga bamboo na species na nasa kanila na po. Okay, Johnson, itong lugar na pinaglalagyan mo, sariling lupa niyo to? Opo. At gaano kalaki itong tinatamnan mo ng kawayan? May gita 1 hektarya ito po. Nung nabalitaan mo yung proyekto tungkol sa ikawayan ng Picard at saka ng MMSU, ano ang naging reaksyon mo? Nagpapasalamat ako sa binigay ng MMSU sa training namin kasi maraming natutulungan dito na sa pagpapalago ng kawayan saka madaling pagkakitaan po. Pero kung ikaw ay isa sa mga benepisyaryo, meron pa bang ibang mga magsasaka na nagtatanim ng kawayan dito? Meron pa po, marami po. Halos sa karamihan kasi dito yung mga forest land, hindi apo. At sabi ni Richard, nagbebenta kayo ng mga bamboo poles. Saan nyo dinadala ito? Sa San Nicolas po, tsaka dito sa Port Ilocanja, kung mayroon silang project na mga building po na pinapatayo, dito sila kumukuha rin po. Ay, ibig sabihin, yung mga building nilang ginagawa, sa inyo na kinukuha? Opo, pero dinidivide din nila. Mayroon din nang gagaling dito sa Dingras, yung mga kasamahan din namin na cooperator ng mga bamboo, din sila kumukuha po. Saka dito Batak, Dingras, Solsona, saka Bintar. Kung ako ang bibili ng kawayan, magkano mong ipagbibili bawat isang bamboo pole? 70 po. 70? Sino ang puputol? Yung mangungupahan po kami. Hindi yung bumibili? Hindi po. Tapos pagka nagpuputol sila, siyempre alam na ninyo kung anong dapat nilang kunin, Kayo ba namimili kung anong puputulin? Opo, yung mga mahigit 1 taon lang pataas po, 1.5 years pataas po. And how do you select the ones na puputulin niyo? Paano niyo pinipili? Makikita po sa balat niya kung dumidilaw na po, doon mo makikita yung edad ng kawayan po na mahigit na 1 taon. Pagka berde, hindi pa? Hindi pa po pwede po. Pero kahit na malaki, hindi pa pwede? Hindi po pwede po kasi marupok. Gano'n. Opo. Gaano kalaking taniman mayroon ka rito? Ilang hektarya? Mayroong mahigit 1 hektarya po. At ilang puno ang nakatanim sa 1 hektarya? Marami po. Hindi kasi sa per clump po hindi natin mabibilang yung ilang nakatayo na poles diyan po. Ikaw ba ang pinunong abala dito sa lugar na ito ng inyong taniman ng kawayan? Ikaw ba ang leader dito? Hindi naman po farmers cooperator lang po. Okay. Ding, alika rito Ding, sandali lang Ding, pagka itong pinag-uusapan natin, paano naman kayo makikinabang sa departamento mo? Ang layunin kasi namin ay maisalo itong science and technology na to sa iba't ibang farmers. So kung sa tulong ng MMSU, kung mapatunayan namin na ang technology na aming pinapasa sa kanila ay magandang resulta, pwede namin silang gawing halimbawa para sa ibang munisipyo naman. Pwede rin naming gamitin yung kanilang datos para makagawa kami ng policy o kung local ordinance para ang mga
kapit communities ay makagaya sa kanilang ginagawa. Ikaw ang nagbibigay ng pera. Ay, hindi. Katulong na namin dito ang ibang agencies ngayon. No? So Richard, itong mga pinipili nyo, how many other areas ang pinipili nyo sa Ilocos Norte? Actually, meron kaming 11 na munisipyo, pero originally mga siyam lang dapat. Pero nung nalaman kasi ng mga ibang lugar, especially ng mga mayors, gusto nila kaya nagdagdag na lang kami ng another 2 municipalities. So naging 11 na. Dito sa 11 na municipalities, meron kaming at least 5 na clusters. So in each cluster, meron kaming mga farmer leader. So katulad ni Sir Johnson, isa siya sa mga farmer leader sa cluster na dito. Okay. Ilang miyembro meron ka, Johnson? 6 po kami. 6 kayo? Opo. Sa isang cluster? Opo. Tapos yung iba't ibang mga lugar, may kanya-kanyang leader din, di ba? Opo. Pare-pareho ba kayong nabibigyan ng suporta ng mga agencies na binanggit? Opo. Ang Picard, anong ginagawa sa inyo? Binibigyan kayo ng pera? Hindi naman po. Tatawa ka ha? Parang wala, ano ha? Tapos ang technology transfer, meron? Opo. Okay. At itong lupan to, sarili mo to? Sa amin pang magkakapatid po. Ibig sabihin, yung iba, sabi mo kasi, nasa pangalan ng gobyerno, yung likas na lupain dito. Yung iba pa, sa cluster, talagang nagmamay-ari mga farmer. Apo. Ganon. Apo. Ilan yan? 6 yun, ano? 6 po. Mga ilang daang libo ang kinikita nyo taon-taon? Wala. Kasi pag nag-order, kung may order lang buwan-buwan, ganun lang po. Kung 200 pulse lang isang buwan, yun lang ang ginawa ko lang namin po. Teka na. Pagka 200 pulse, sa'yo lang yun? Hindi po, kasi kukuha rin kami sa mga kasamahan namin na mga cooperator po para kaming lahat mabinipisyaran po ng kwan. Ganon. Apa. And finally, dito, Nympha, pagkasakaling dumami na ito, sabi ni Richard, may mga cluster siyam lang originally, kaya pa ninyong paramihin to? Kaya pa pong paramihin. Pwede po kasing i-introduce yung ginagawa nila dito sa iba pang LGUs o iba pang communities. So, bali another project din po yun. Kabayan, kung gagawing malawakan lamang ang produksyon ng kawayan, maraming kababayan natin ang makikinabang. Makatutulong pa sa pagbibigay proteksyon sa ating kapaligiran at matatamnan ang mga kalbong kabundukan. Kabayan, maraming gamit ang nasabing puno. Ang kailangan nga lamang ay magising ang lahat ng mga kinaukulan mula sa gobyerno hanggang sa hanay ng ating mga kababayan sa larangan ng pananakahan at pangisdaan. Kawayan, bamboo kabayan, mula sa palatuntunan, ating alamin.